Hello mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat. Happy Sunday po sa inyong lahat. Sa mga nanonood ngayon, kamusta ba ang benta nyo sa inyong kanya-kanyang mga tindahan? Malaki na ba? Maliit or sakto lang ba ang ating sales ngayong araw na to? So ngayon guys, yung sales naman dito sa tindahan medyo okay naman, maganda naman siya. Lalo sa GCash mga kasari. Ano yun? Tang na pineapple, dalawa. Magkano pera mo? 1,000? Sandaan. 100. So, ayan po mga kasari, balik na po tayo sa ating topic. Medyo maingay lang guys kasi linggo. Madaming mga nagra-rides, kaya maingay yung mga dumadaan ng sasakyan. Narinig ako ng bumili ng customer na nagbablog, pero kakilala ko naman yun. Ano siya, tindera siya dito sa kabila, sarado yung pinagtitindahan niya. So, ayun nga, medyo malakas yung GCash natin, lalo guys ang cash out. Ang dami na nating transaction dito. Halatang-halatang adik yung mga magsasabong dahil yung mga kinakash out nila 2,000, 1,000, 3,500, ganyan. 2,000, 3,000, 3,500, mga ganun. Mga malalaking amount. Kaya medyo malaki-laki na yung kita natin ngayon guys sa GCash. Meron ng 400 yung kita natin ngayon sa GCash at super thankful dahil nung mga nakaraang araw, as in walang halong biro, wala halos kinikita ang GCash nung mga nakaraang araw. Ngayon lang talaga medyo malaki yung kinikita ng GCash ngayong araw na to mismo. So yung topic natin for today's video, 'di ba? Ang tagal. Marami na naman magko-comment diyan, napakatagal mo naman. Tagal mo namang i-ano yung topic mo. So, eto guys, yung mga kaugalian natin bilang isang tindera na maaaring magpabagsak sa atin or magpawala ng benta or ng mga customer natin. Yung isa na mahalaga na hindi natin minsan pinagtutuunan ng pansin. Alam niyo yun, yung masyado tayong confident. Masyado tayong kampante sa pagpapatakbo ng ating negosyo. So, yan mga kasari ang hindi wala sa akin. Kasi hindi ako makampanteng tao eh. Ganon. Hindi ako yung mapakali sa sari-sari store. Yung bang, kumbaga mga kasari, alam niyo yun. 'Di ba? Marami tayong mga kakompetensya. Yung ganyan na lang, yung sari-sari store mo, masyado kang confident na hindi mawawala yung mga customer mo, ganito, ganyan. So, wag tayong ganon guys sa ating sari-sari store. Kasi, kapag masyado tayong confident, di natin namamalayan, di ba? Parang ang taas din naman ng tingin natin sa sarili natin kapag sobrang confident natin, ganon. Yung di natin namamalayan, unti-unti nang, ay, hindi na to bumibili sa akin. Nawawala yung customer mo, bumababa yung benta mo, lumiliit din yung kita mo. So yun guys, yung wag nating i-apply sa sarili natin, lalo na kung nagpapatakbo tayo ng sari-sari store, yung masyado tayong kampante. Tulad guys, eto yung pag-GCash ko, example na rin to eh. 'Di ba bumaba yung budget natin sa GCash. So hindi ako nakampante. Medyo lumalaki-laki na siya ngayon. Hindi naman sobrang laki. At least tumubo na kahit papano. Kasi yun yung goal ko talaga. So, hindi ako kampante na ganito, ganyan. Kasi ang dami na guys eh. Lahat pwedeng mag-GCash. Talagang puhunan lang yung kailangan. Kumbaga, kung gugustuhin ng isang tao na mag-GCash siya, madali lang. Kuha lang siya ng puhunan sa Bombay, 'di ba? Pwede na siyang mag-GCash. Sobrang dali lang guys na magkaroon ka ng kakumpetensya sa mga tinatayo mong maliit na negosyo. Tulad niyan sa GCash. Lahat ng tao pwedeng mag-GCash. Depende na lang kung may budget, 'di ba? So, doon tayo dapat hindi makampante. Kaya ini-improve ko guys yung pag-GCash ko. As long as may mga kaperahan dyan, nagagamit natin yan, yung mga bukod-bukod na benta natin. Tulad ngayong araw, yung sa permit na iniipon ko,
Yan, sa renewal, nagagamit ko siya. Benta ng alak, nagagamit ko siya. Sa sigarilyo, nagagamit ko din siya always. So, napakalaking tulong upang mapalaki natin yung income natin or yung GCash natin dito sa Sari-Sari Store. At yun guys, yun yung sinasabi ko sa inyo na hindi ako kampante. Kasi yung iba ditong tindahan, kahit sabihin natin na tumigil sila sa pag-GCash or minsan nakikita ko nag-GCash, pero hindi sila consistent kumbaga. 'Di ba? Ako, parang inaano ko yung sarili ko na medyo angat ng konti. Hindi sa inaano ko guys yung malaki yung ulo ko or something. Nakikita ko naman kasi talaga yung pamamalakad nila sa pamamalakad ko, ganyan. So, ayun. Kasi ako yung tao na wala akong pakialam kahit gayahin mo yung meron ako kahit mag-GCash ka. As long as hindi ako nagpapawala ng cash on hand, ng laman ng GCash ko, kapag alam kong paubos na, nagpapa-cash in agad ako. Niyayakag ko agad si partner kasi ako yung tao guys na sobrang mahinayang. Alam niyo yun, yung kapag may pupunta tapos malaki pa yung amount na ipapa-cash in tapos walang laman yung GCash mo. Talagang nakakahinayang, lalo na guys kung 5,000, instant 100 pesos agad yung kita mo dun. Kaya ako guys, hindi ako kampante palagi sa ginagawa ko, lalo dito sa Sari-Sari Store. Mas inaano ko yung sarili ko na kailangan ko pang i-improve. Marami pa akong kailangang i-improve dito sa aking tindahan. Sobrang dami pa guys, kahit 6 years na ako dito sa industriya ng pagtitinda, sobrang dami ko pang gustong makamit para dito sa aking Sari-Sari Store. So, ayun nga. About naman sa, ayan, sa mga paninda natin, hindi din ako masyadong kampante eh. Alam niyo yun guys, syempre, napakadali lang gayahin ng pagpa-pricing natin. Kasi itong Sari-Sari Store ko guys, kilala ng ibang customer sa mura talaga yung pagpa-pricing ko. Hindi naman as in mura na walang tinutubo. Meron naman tinutubo kahit papano. Yung sa ibang Sari-Sari Store, tapat lang. Ano lang, same price. Pero yung ibang items madalas, mas mababa sa akin ng piso, 2 piso. Kasi nga, may mga technique tayong ginagawa. Mura yung pinamimilihan natin kasi sa pinamimilihan nila. Kaya nagkakaiba kami ng presyo. So, yun nga. About sa confident, yan, ganyan. Huwag ka masyadong confident na, kunwari, ito wala. Ay, hindi muna ako mamimili. Fast moving to dito sa akin tindahan. Hindi muna ako mamimili niyan, sa akin naman 20. Kapag naghanap niyan yung customer ko at wala ko, hindi naman yan bibili. Ganon. So, wag kayong doon, yan? Gusto na agad yung isa? Yung kakabili nyo na? So, ayun yun. Ayun yun mga kasari. Ewan ko kung nakukuha niyo yung point ko. Syempre, ito, essential to, panghugas to ng plato. Hindi porket wala ka, hindi nabibili yung customer mo nito or yung suki mo nito sa ibang tindahan. Kahit pamura sa'yo, bibili at bibili yan sa ibang tindahan. Kaya wag kang masyadong makampante na hindi ka mamimili, lalo na kung fast moving yung items. Kaya ayan mga kasari, umorder ako ng isang case na nito or isang box na nito. Kasi nga, hindi ako makampante. Hindi ako confident sa sarili ko. Ayun yun guys. So ewan ko kung nakukuha niyo yung point ko. Kasi kung masyado tayong mataas yung tingin natin sa sarili natin, sa tindahan natin, wala tayong pupuntahan. Dapat magbigay pa rin tayo ng space for improvement. Kasi yung Sari-Sari Store naman natin, wala tayong masasabing perfecto. Lahat ng Sari-Sari Store, tingin ko naman ay hindi perfecto. May kanya-kanyang flaws yan. Kumbaga, so, merong Sari-Sari Store na sobrang daming benta lagi pero ang dami ding pautang. Meron naman Sari-Sari Store na kahit konti lang yung paninda, wala namang stress sa pagpapautang, ganyan. Meron naman tindahan na basta iba-iba yan ng sitwasyon sa kanya-kanyang Sari-Sari Store. Kaya, ayun guys, yun lang yung topic natin for today's video. Pero, napakahalaga niyan sa isang Sari-Sari Store owner na mawala yung ganyang ginagawa or pananaw na masyado tayong
kampante sa pagpapatakbo ng ating sari-sari store. So, yun lang naman mga kasari ang masashare ko sa inyo. Sana nakuha niyo yung point ko. Kung medyo magulo ang aking pag-explain, pasensya na po. Next time na lang aayusin natin yung ating pagbablog kasi meron din kasing mga bumibili mga kasari. So, yun lang naman mga kasari. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!